Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Nasa spotlight na naman si Alex Stockton dahil nga sa kanyang pag-e-error. Sa crucial na inbound play, sablay ang pagkakapasa. Dahilan para maagaw ang bola at maka-score ang Barangay Ginebra. Pero ang mas nagpauga sa kanilang mga tagahanga ay nang tumalon si Stockton sa 4. Galing sa sablay na dalawang tira ni Brownlee sa free throw. Tsansa ng converge na makatabla at sa di maipaliwanag na kadahilanan, si Alex Stockton biglang tumira na lang. Ang masakit, baldog. At dyan natapos ang kanilang istorya. Kaya biglang sabog ang asaran sa social media. Pero sa kabilang banda, dinipensahan naman si Alec ni Coach Delta na wag ngang idiin yung pagkakamali ng bata. Bukod sa lahat naman di umano ay nagkakamali. Kailangan ding i-consider yung pagod ng bata, gawa ng kulang nga at injured ang kanilang mga players. Isa pang punto ni Coach Delta na wag nga tignan sa di magandang sitwasyon ang mga ganap ni Stockton. Lalo pat binibuild nito ang confidence ng bata kasama yung tiwala ng mga coaches. Pero maraming rumibat sa paliwanag na yan ni Coach Delta na si Alec hindi na kailangang i-build ang confidence dahil nga meron na siya nun. Madalas nga umaapaw pa. Boka pa ng ilan na si Stockton ay masipag, matibay na tila walang kapaguran. Hype na hype ba na madalas sa sobrang pagka-hype nakakalimutan nito mamili ng tira at magdesisyon ng tama kapag crucial time na. Banat pa ng iba, normal lang naman na magkamali sa endgame. Kaso ang sitwasyon kasi ni Stockton mainit-init pa talaga. Halos di pa nakakalimutan tong kanyang legendaring butata. Kaya nang madala na naman ito sa sitwasyon kontra sa SMB tapos nga nasundan sa laban ng Ginebra. Hindi talaga ito makakalampas sa mga banatan sa social media. Lalo pat bago bumanat to ng 4, alat na talaga ang kanyang nilalaro umpisa pa lang. Sa buong laban naka 9 points lamang sa 2/40 na shooting. Pero sa kabila ng mga banat, hindi naman di umano apektado si Stockton. Not much kasi ito sa social media at normalan lang naman yung mga banat ng mga fans kontra sa kanya. Maging si Coach Delta ay napulaan din ng mga manonood. Boka na ipaubaya nga ang pagmamando sa isang tao na lang. At kontra Ginebra, nakita namang si Coach Toroman ang sumisentro pero hindi pa rin 100% dahil nga may mga pagkakataon pa rin na nagko-combo sila assistant coach Atienza at head coach Pineda. At nung crucial time bago maglabas ng bola si Stockton, ang nag-drawing na ay si Coach Delta. Ang kasunod na nangyari, history na. Pero in fairness sa kanilang import, 100% sa field, 6/6. Yun nga lang, 13 points lang ang kabuuan na may 15 rebounds. Bago pa ang laban, request na ng ilang mga fans na itong si Kelly patirahin naman. Yung planado ba, maigi na nga lang at nabibigyan ito ni Mikey Williams. Alam nito kung paano gamitin at tsempohan yung advantage ni Kyler Kelly. Habang si Mikey nagbabalik na yung dami niyang tumira. Meron itong 6/20 sa field. Siya ang pinakamaraming binato at 16 points ang kanya nabuo. Pero ang maganda, bukod sa 6 rebounds at 8 assists, pansin mong bumabalik na nga yung gigil nitong umiscore. Pero sa laban ng Converge at Ginebra, ang tumapos pa rin ng laban ay si Calvin Abueva. Sa banat nitong paldo, apat sila paldo. Pero nito nga lang pansin ng mga fans na tila may pagpapaliwanag at pagkambyo. Kaso sa eksenang to, sa mga tagahanga ng basketball nabigyan na yan ng meaning panigurado. May mga sumang-ayon kay The Beast, lalo na yung mga hindi makahinebra. Pero marami ding fans sa mga napailing na lang sabay banat ng wala talagang kadala-dala. Pero boka ng iba, di na kayo nasanay kay Abueva. Ganyan lang naman yan talaga. Bibira, bukas makalawa, multa. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.